ganun po ang mga kwarto po namin. Ano pong issue doon? Extend na natin, partner, na Oo. pati mga pangbisita natin, di ba? Oo. Oo, pinaghahandaan natin yun. Lahat Kasi, naman eh. yes, Oo. ka-partner Inan. Kasi nga, excellent talaga si Pastor pagdating dyan, lalong-lalo na po sa kalinisan. At hindi ko lang talaga malaman din, no, ka-partner Inan, is anong klaseng merong utak to si Torre? Kasi pag nakakita ng ganyang, hindi ko alam kung anong kwarto meron to eh. Kasi, Saka parang kasalanan na ba ngayon na maging... Hindi, at ito, dito ko nga nung pinapakita yung bakit may ganito, bakit may ganito. Bakit ako siyo? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Hindi, tsaka... Tanggalin natin yung church issue. Yeah. Kasalanan ba maging mayaman ngayon? exactly. Wala namang problema. Una-una, yung mga gamit dyan, yung resources dyan, Oo. ginagamit naman to expand the religion. Yes. Diba? Correct. To expand it. Ganun talaga. Tsaka wala tayong pakialam doon dahil Exactly. religion nila yun eh. Oo. Oo. Kaya ngayon din yung Tapos, ano namin, sir. Tanong namin sa anong pakialam mo? Di ba? Ano talaga pakialam mo, Tori, kung ganyan pamumuhay namin? Ay, kaya alam ko eh. Napakialaman ba namin yung pagpasa-pasa ninyo sa simbahan ng ganun? Oo. Nagpapasa-pasa rin naman kayo eh. Ang tanong, asan lang napunta yun? Wala kayong accounting eh. Pero ito nga, this is a religious organization. Pero yung mga imported materials nila to construct the kingdom, dumaan yan sa proseso. At Nagbayad ng buwis yan. No? Yes. Bayad lahat yan. Ilang milyon binayaran yan. Yung ibang simbahan dyan, nagkukubli sa religious organization para maging tax-free. Yun Tsaka nga, yung manghihingi sila sakyan sa PCS yun nga mga sir eh, yung yung mga pare, yung mga obispo. yung nag-search nga po doon sila sa Kingdom eh. May search bang ganon? Eh, di ba tao yung hinahanap nyo? Eh, pinipicturean nyo doon yung mga brand, yung mga serial number, yung mga kagamitan doon. Di ba? Oo. Kasi ano yung order ng mga puti yun eh. Pati yun. Kasi walang made in the USA doon. Ayan po, nakikita natin ngayon, no? Yan dyan sa video kukunan natin nila ngayon. litrato. Yan. Anong connect? Anong purpose yun Sa dyan? arrest warrant. Oh. Kasi Kasi nga, yan ang isang inggit eh, inggit. Inggit ang mga puti, bakit sila ang gagaling nila mag-tele-evangelist, bakit si Pastor Kibuloy na Pilipino, na halos lahat ng 50 states ng Amerika, meron ng KOJC. So talagang namamangha sila, kasi sa Amerika, yung donation, tithings, mga ganyan, tax-free yun. Kaya naiinis sila, bakit yung pera ng miyembro ng KOJC na tax-free napupunta sa KOJC at hindi sa mga simbahan nila ron. At yun nga din, Sir Ibino, na-remind lang sa akin yung sinabi mo kanina, na if itong ginagawa ng kapulisan na harassment, kung sa ibang simbahan pa to, madugo na ito eh. Pero sa KOJC, yung ginagawa kasi ni Torre, halos araw-araw, madaling araw, andyan na siya, yung boses niya na naririnig, nakakabingin na, yung pinoprovoke niya talaga yung mga KOJC missionary. Which is hindi niya alam, grabe ang turo ni Pastor sa amin, na magpakumbaba, love your enemy, yun, maging humble lang. Yun yung turo ni Pastor sa amin eh, na buhay sa puso at isip na mga KOJC missionary. At mga kababayan, alam niyo naman yung nangyari kanina lang, di ba? Wala po kaming sandata, wala po kaming armas, wala kaming mga ginagamit nila ng mga shield, kung ano ba yan. Prayer lang po. Kaya kung maririnig niyo po, no, yung mga reporters po namin dyan, andyan sa loob ng KOJC compound, yung emotional, umiiyak po talaga kasi nagpapasalamat po kami sa dakilang Ama na despite sa lahat ng ginawa sa amin, protected pa rin kami. Kanina doon ako nung talagang hanggang ngayon nakatindig pa balahibo ko. Nung sinabi ni primero ang muna narinig ko si Snorri, yung bang eto na yung aming kainatan, maring dito na yung pinakahuli ng pagkakataon ito. Tapos sumunod yung nagla-live report si MJ na talagang everybody was willing to die. Yes. No? Hindi kami manlalaban, no? Last stand, parang last stand na ninyo yun, yung kanina. Tapos lalo na nung kinanta na yung The Goodness of God. Yes, yun po. sabi ko,
Grabe. Pero Carla, Yes, balikan boss. ko naman yung sinabi mo kanina, no? Mm. Ito isa din sa failure nila eh. Mm. Yung mga kapulisan underestimated the restraint of KOJC members. Oo. Mhm. Kasi parang plano din nila to instigate violence para nga mag-alsa na yung mga taga-KOJC at mayroon silang rason na maging violente at talagang papalabasin lahat kayo dyan. Mm. At na-underestimate nga nila na talagang sa turo ni Pastor, ganyan kayo kapigil Yes. sa pagiging violente. At kung titingnan mo nga yung mga pangyayari, talagang gusto nilang mag-react kayo ng violente dyan. At they underestimated nga no yung the amount of restraint that was indoctrinated to you by Pastor Kibuloy and your church. Yun nga po no, kapag may kasabihan naman tayo, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kasi yung makikita natin dyan, no, we are praying sincere prayer po yung ginagawa namin. Kasi yun nga po yung palagi pong tinuturo ni Pastor sa amin na magdasal lang. Because prayer is the most powerful weapon. Mhm. Kaya nakita naman po natin talaga buong sambayanan. Nakita po natin yung milagro na ginawa ng makapangyarihang Ama. And that feeling po as a KOJC missionary, grabe talaga. Nagpapasalamat talaga kami sa Ama for all of these blessings na ibinigay niya po sa amin. Alam mo, Banat, gusto ko lang hindi ko malaman kung paano i-describe. Kasi gustong pumapil ni Abalos eh. Mhm. Gusto niyang papilan talaga. Dahil yung Alice Go case, naku, isipin mo, nag-prepare pa sila ng convoy. Bukod doon sa aeroplano private, yung convoy nila grabe. Magmula doon sa airport. Eh dito, wala siyang wala siya ipapakita eh. Hmm. Kahit na mag-press con pa siya, wala siya ipapakita. Ano ipapakita niya? Not even a picture. Of course. Oo. Kasi wala sa kanya eh. Ang custody. Wala siya, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng pumicture ng Tsaka nasa Dubai siya ngayon, sir. Nasa Dubai. Oo nga. Nasa Dubai siya? Si Avalos? Nasa Dubai. So sino nagpapa-press con? Si Pardo. Sa Krami, si Pahardo. Pero ngayon, meron siyang live. Nasa Dubai siya ngayon. Pero parang kumukuha lang siya ng information kung ano yung mga nangyayari dito. Bida-bida. Ayun na naman. Bida-bida, wala ka pala siya rito. And dito na nga lang common sense na lang talaga eh. Oo. Kung sa'yo sumuko, aalis ka ba? Pupunta kang Dubai? Oo. Correct. I mean, Wala siyang alam eh. Blind siya talaga eh. sinundo mo pa eh. 'Di ba? Oo. Nag-ano ka pa. Sino ang mas malaking balita? Siguro si Pastor. Sigurado si Pastor eh. Oo, So, ibig natural. sabihin, hindi mo gagawin na pumunta ng Dubai kung alam mo suko at alam mo Wala siyang alam. Wala siyang alam. wala kang kaalam-alam. Nagmagaling ka lang. Sinabihan lang siya, in-inform siya ng ISAP na nasa custody na nila si Pastor. Oo. Kaya matindi itong si Abalos. Pag ito talaga nanalong bilang senador, kawawa ang bayan natin. Naku, wag na natin Naniwala iboto. kayo. Pero sir, Oo. itong mga galawang trapo, kasi ganyan yung mga galawan ng di ba? Mga Ito, umuwi na yung mga babae, yung mga policewoman. Oh, Yung ba yun? yan po Ayan ay po, kanina. Oh. Nung, Alam mo, Sir Jay, sa totoo lang, ito mga kababayan, sa totoo lang po parang gusto kong tumakbo eh. Hindi para manalo. Gusto ko lang Oh. siya makaharap sa debate. Oo. Para lang talaga masagin yung trip niya. Hindi, ito joke lang po ito Pero alam niyo yung parang gusto mong maisip na, takbo kaya ako, magkita lang tayo doon sa debate. Tanong-tanongin lang kita. Kasi napakasinungaling mo eh. Para lang lumabas yung sinungalingan niya. Masasabihan sa dulo. Huwag niyo ko Aasarin mo lang Oo, kasi napakasinungaling po talaga nito. Lalong na nung Yes. kaharap ko ito ng personal, napapaganon ako, sabi ko, isa pa to. Talagang mana sa amo. Kasi alam nyo, kami po ay naiimbitahan nung panahon ni Pangulong Duterte. Ako tsaka si Mocha, naiimbitahan po kami sa bahay ni Marcos eh. Kasi naging chairman ng MMDA yan di ba? Hindi, sa bahay pala ni Marcos, alam ko na, nagkikita po kami noon ni Pangulong Marcos. Alam ko kung paano siya gumalaw. Kung paano siya. Nung campaign pa lang. Before pa, nung panahon pa ni Duterte yon. Tapos, nung na-meet ko ito si Abalos, nung naging sekretary na siya, alam mo siya lang ang konklusyon ko, pareho ito ni Presidente. Pareho sila. Ganun talaga yung una kong ewan ko, nakakatawa Impression lang. mo,
Tama, tama. O sir, going back na doon sa tanong ko, itong mga galawang trapo, meron pa bang nabibiktima ito sa panahon natin ngayon, lalo na sa social media? Kasi Meron pa. Grabe. Ano po ang magiging natin dyan, sir? Kasi ang kampanya rin natin ngayon, no, kasi Depende naging daan ngayon din kasi sa- ito para mas mabuksan, no, maging aware po ang ating mga kababayan. Mhm. Yun ang malaking role natin sa SMNI. Paano i-educate ang taong baang electorate. Kasi may konti pang kulang sa maturity ng electorate ng Pilipinas. Mhm. Pero kung ang barometer natin, yung nangyari kay Tambaluslos kamakalawa o kahapon, doon sa University of Southeastern Philippines, no? Na doon siya dapat namigay ng ng ayuda eh. Kaya di ako nagkamali talaga sa basa ko. Nagpapasok sila ng libo-libo pero ang nabigyan mga 200 lang. At saka binubu siya, walang pumapalakpak. Kumakaway siya, walang tumitingin sa kanya. Kawawa. Nawa ko. Pinagtatawanan na lang. Oh. Ako, ito lang po karanasan ko po ito nung panahon ng 2016 na campaign. Maniwala ho kayo na alam mo, gising ho ang mga Pilipino. Hindi lang ho sila, hindi lang ho lahat yan nagsasalita dahil Hindi unang-una demonstrative. ayaw lang ho kasi nilang may kaaway sa social media. Kaya pero nagigising po ang taong bayan dyan. Maniwala ho kayo, yung mga nagsasalita dyan, puro troll ho yan. Mapapansin ninyo naman pag ako, observant ako dyan, pag may nakita ako na mga troll, titingnan ko talaga yung profile nila. Puro ho sila troll. Maniwala ho kayo. Well, puro nakalock profile. Oo, nakalak ang profile. Ang talagang totoo, yung mga mahahaba, yung mga message na pinag-isipan, na Oo. minsan nagkamali, ay makikita mo talaga yung yung sincere nila na komento. Kaya huwag tayo magsasawa sa mga kababayan, lalo na sa SMNI, kasi meron pa rin namang pong social media SMNI at saka cable So sa inyo na lang talaga umaasa yung taong bayan. Sa inyo na lamang po nakakarinig sila ng katotohanan na alam naman natin patas lang kayo Kung gusto nyong makarinig ng pananaw ng iba, pinapakinggan nyo naman. Welcome naman lahat yan Interactive tayo. Ang masama kasi dun sa ibang channel, wala. Kung ano lang ang sabihin ni Torre, yun lang. Kung ano sabihin ni Abalos, yun lang. May script sila sinusunod Oo. Lalo na sa mga vloggers nila. Iisa word for word Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo mga kababayan natin dahil basta ang lang, pag may nakita kayong napanood kayo at hindi nyo kayang magsalita kagad dahil kayo, i-share nyo lang Malaking malaking bagay na po yun pag i-share ninyo. At ito, dito na lang po sa website po ng SMNI o yung channel ng SMNI, dito kayo, i-share nyo ito. Kasi marami talagang hindi pa ho nakakaalam. Tsaka sa mga vloggers na political vloggers of note hindi yung malalaman naman po ninyo yun kaya nga tayo nagpapasalamat na from the start nandiyan kayo Banat na hindi nyo inabandon yung inyong service to the public. Sabi ko nga nung araw alam mo, kayo yung nag-replay sa mga totoong journalist Kasi dati trabaho namin yan sa journalist. Yung bang wala kang tulog, 24 hours, nandiyan ka na, higa ka lang, sasandal ka lang, tapos magko-cover ka na naman. But this is not being practiced now by these mainstream people. Pero Sir Jay, ito to be honest, kahit ako, nagulat ako sa mga kasamahan ko. Alam niyo yung I was not expecting na kasi mga pamilyado ito mga ito Kaya, Ako lang po ang single. Totoo po, pero alam niyo yun, mga pamilyado po ito mga Totoo ito yun. at alam naman natin na hindi ganun kadali. Lalo napakahirap po ng sitwasyon nila. And yet, sinabi ko nga sa kanila and I'm so proud of you, hindi ako nagkamali pili sa inyo na tumayo kayo nanindigan at wala hong insecurity sa isa't isa. Oo. Very obedient pagka sinabi nito na wag ganito. Nakakatuwa ho. Nakaka-proud yung bawat isang banateros Hindi ko ito sinasabi para iangat ang sarili namin pero dun sa mga kasamahan ko, ulitin ko lang. Nakaka-proud po kayo dahil
Mula simula hanggang dulo, binantayan nyo po. Hindi kayo umuwi kahit Tsaka alam wala natin may mga reklamo. pressure. Wala reklamo. Bilip Yeah, ako. oo. Bilip ako. Mga ano yan, kaya sabi ko nga, ito talaga yung mga tunay na nagsisilbi sa bayan. Mahirap po ito, sir. Yes. Kasi, At saka kuwan ito yung sariling bukal sa sarili, walang inutusan ng amo, Yes. inutusan ng ganito. Bilib at ako. saka ano po yan, sir? Kasi yung kinakaharap ko ngayon, ano na ho yan, parang babala na sa kanila. Na pag tumulad kayo kay Banat Bay, may dadatnan kayo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, oy, ready ba kayo? Sabi nila, ready. Correct. Ready sila. Kung ano man mangyari, ready sila. Kahit makulong sila, ready sila. Siguraduhin nyo, mahirap ang pagkain doon. Hindi biro, lalaki nyo pa naman. Hindi, Kaya ready daw nga sila. ako, ang katulad ninyo, sila EB, kayo, Yes. ang tawag ko rito sa mga talagang responsible vloggers ay true media. Totoong media. Ito yung totoong media. In this age of new media platforms, you are an example of the true media. Sorry na lang, doon sa mga nasa mainstream media, I cannot speak for you. Dahil pag pinakinggan ko kayo, Diyos ko po, parang Alam nyo, sa totoo lang, Sir Jay, gusto ko nga itanong sa inyo yan. Bakit ganito ang mainstream media ngayon? Kasi ako, idol ko yung mga mainstream dati. correct. Alam nyo, bata pa lang ako, nakikinig na ako sa AM. Ano na ako niyan minulat na ako ng aking ama sa AM radio Oo, kay Sir. Eh, Iba na, kaya nga Elementary lang ako, nakikinig na ako sa radio. Kaya Ganun nga po ako. yung sinabi ko nga, ako nag-early retirement dahil hindi ko na masikmura yung corruption sa loob ng mainstream media. Hindi lang pera corruption ha. Yung talagang na-corrupt na. Dati-dati kasi, dadaan ka sa butas ng karayom, bago ka makapasok, ultimong wrong pronunciation, merong awas sa sweldo yan. Ha? Magkamali ka lang ng pronunciation o kaya sa Tagalog. Nagkamali ka, kunyari, nagtagalog ka. Sasabihin mo, narito ho ang taya ng panahon. May deduction ka na noon. Sasabihin mo, bakit? Kasi sasabihin ni Chadeli, bakit? Magkano bang pinusta mo sa panahon? Kasi sinabi mo, taya eh. Ang correct pronunciation ay taya. Oh. Yung mga ganon, meron ka ng deduction noon. Oh. Ngayon, nawala po lahat yan. Grabe pala nun. Nawala lahat yan. At saka ngayon po, parang hindi nila pinakikinggan yung sabi ko nga, hindi naman nila kailangan kumampi sa KOJC. Oh. Yung bang marinig lang yung kabilang panig, di ba dapat? Yung side Oo. na lang. Oh. Di ba dapat po matik na po yun na pakinggan ng parehong channel? Sabihin parehong aspekto kung sino Correct. opposition o sa dapat pinakikinggan pareho. Ngayon parang Kumbaga sa plaka, yung side A, meron ka side B. Yung ganon. oo, labas ka agad eh. Ay, wala. Iba na po. Number one, bibigyan kita ng mga clearing. Number one, napasukan na ng mga kaliwa ang mga desk Yes. ng mga mainstream media. No? Tapos, pangalawa, wala nang staff development, wala nang nagtuturo. Kanya-kanya na silang ere. Oh. So, May update po tayo galing kay kay Topacio. Sabi niya based on reliable information ng client Pastor Apollo Kibuloy surrendered to the armed forces. Ayan, people, specifically the intelligence service of the armed forces. So, he was not arrested. Nilinaw po yan ni Attorney Topacio. Isa Attorney sa Topacio. Napo. abogado Ayan. ni Pastor. Oh. So malinaw po yan. Nilabas naman po yan ng isang mainstream. So para, doon tayo Fairness, in fairness din. Oh. Fairness. Kaya sabi ko nga, hindi naman nila lahat eh. Ang nabubuisit lang ako doon sa mga kayayabang magsabi na, oh, we are going to combat fake news. Pagkatapos sila yung nagpe-fake news. Ba't hindi na kaya nila i-combat yung mga bakla sa kanila? Oo, Hindi sa ibig ko sabihin bawal ang bakla. Hindi nila i-combat yung sexual sa kanila, no? Oo, ang dami laki ng combat eh. ang daming sexual abuse. Both from bakit hindi na lang both from GMA and ABS, ha? Ako, I have no qualms in telling the public kung sino yan. Sabi ko nga, nawala na yung eh. Anyways, ako, siguro ngayon makakatulog na tayo ng
mahimbing-himbing ngayon. I am sure sila Oli, sila Jay, si Dada, si Master, makakatulog ng mahimbing ngayong gabi. Maraming salamat po Yun nga, no? Ito nga, no? sa lahat. Yes po. Mm. Meron nga tayong comment dito, no? Sabi po niya, isolin nyo na mga gamit ng Amerikano, walang kwenta palang mga yan. Alam mo, isa pa yan eh. Yung sinasabi, ewan ko kung ikaw yung nagsabi niyan, Byron, na nabilog ang ulo ni, Dito. ni Torre Mm. ng intelligence failure mismo ng Amerika. Kasi I'm sure he was being fed with with information, mga nakukuha ng drone nila, yung mga eavesdropping ng kanilang Beetle aircraft, at saka yung isa pang eroplano nilang nagsusurveillance. Isipin mo panindigan mo na na may tunnel, may bunker dyan sa loob ng KOJC compound. Baka nga Sir Jay, ginamit pa ang Banateros. Bakit kaya pabalik-balik sa KOJC ang Banateros? Hindi nila alam, may anniversary. Diba? Kaya naman po kami pumupunta tayo. May okasyon. May okasyon. Naiimbita tayo. Kaya siguro naisip nila, bakit kaya sila pabalik-balik? Pati si Sir Jay, pabalik-balik doon. Hindi naman ito mga taga-kingdom. Baka isipin nila. Baka yun ang kanilang intelligence. Most likely. Sir Jay tsaka Sir Talaga. Banat, diba, confirm na sumuko si Pastor sa mga sundalo, pero meron tayong mga natatanggap na report, bakit daw dumiretso sa Krame yung coaster daw na sinasakyan ni Pastor. Kwan yan. It's a turnover kasi. Kasi ang arresting officer, it's either NBI or police, no? In this particular case, ang may hawak ng alias warrant, yung BNP. So, it's a turnover yan doon for record purposes. Pagkatapos, it's a turnover yan hindi sa Krame, kundi sa sa Regional Trial Court ng Pasig at saka Quezon City. Isasauli po yung warrant of arrest at sasabihin na respectfully return to the presiding judge, RTC branch so and so. The subject, ganyan. Ganun yun. Ibig sabihin, tapos na. Tapos na yung pag-serve ng warrant. Kasi ilalagay naman because the hearing subject personally surrendered to the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines and was turned over to, ganito. Mga ganun lang yan. For administrative purposes lang yan, Almar. At saka expect na natin. Talagang i-deny nila yung gusto nila kasi talaga yung credit eh. Expect na natin na magpapalabas sila ng fake news na sa PNP. Kasi palpak eh. Mantakin nyo sabihin na hindi sa PNP. So sinayang ni Torre lahat na resources. Tapos doon pa lang susuko lang naman pala sa AFP. So talagang nila, paninindigan nila, ego nila yan. Hindi nila sasabihin na sumuko sa AFP. Alam ko kasi nila na hindi naman magsasalita ang AFP. Hindi ho ugali ng AFP magsalita. Kaya paninindigan nila yung kabalastugan nila para naman hindi sila pahiyang-pahiya. 'Di ba? Pero alam naman po natin meron na hong naglabas, hindi lang naman po ang SMNA, iba pang mainstream media. Marami na. Na naglabas na talagang pinangalanan pa po. Bakit hindi nyo tanongin yun? Di ba? Bakit may pangalan pong ibinigay kung si kanino sumuko? Bakit hindi Kay Major General kay Major General Edmundo Peralta. Pero sabihin, kung may ganyang pangalan, ang daling idinray ni Major General yun, di ba? O bakit hindi? Di ba? So simple lang yun. Tsaka kasi ang ISAP, ako sa pagkakaintindi ko for the last so many years na nasa media ako, yan? Kasi nga intelligence service hindi mo i-expose yung sarili mo dahil masusunog yung mga yung mga agent mo. Kaya nga sila effective kasi wala silang kayabang-yabang. Yes. Sir, meron lang akong pabasahin. Ang sabi nitong, meron nagsabi, okay po. Statement po ito ni Attorney Ferdinand Topacio, isa po sa mga legal counsel ni Pastor, pero hindi po
ito yung official statement sa ngayon. Sabi lang niya, "Good evening. Based on reliable information, our client, Pastor Apollo C. Kiblay, voluntarily surrendered to the Armed Forces of the Philippines, specifically the Intelligence Service of the Armed Forces, or ISAP. He was not arrested, especially not by the Philippine National Police under the DILG. Therefore, it is EPAL to the highest level for Secretary Abalos to be seemingly taking credit for the non-existent arrest. As usual, Pastor Kibulay's legal team shall continue to protect his rights under the Constitution and the laws as we prepare for his defense." So, Yes. EPAL to the highest level ka daw, Abalos. Yun. Ay, Kasi grabe. I'm sure ang gagawin ng mga abogado yan is they will petition the court kung saan siya madidetain, kung sa ISAP holding area ba o kung saan. Pagkatapos niyan, I am sure they will also file a motion to bail, to post bail kasi wala naman siyang flight. So, maraming legal strategy which are available to the accused, no? Remember, accused pa lang ho siya. Kaya yan ay nasa tamang procedure naman. So, antabayanan ho natin. I am sure magkakaroon ng time mamaya to officially announce it. Siguro by the lead counsel, ano, si Attorney Turion. Kaya dyan lang, magandabay lang ho kayo sa SMNI. Whether we break it on live or sa news break mamaya. In the meantime, ako, I'd like to take this opportunity na pasalamatan ang lahat ng ating naging katuwang, no? Especially mga independent vloggers, nabagitan natin yung Balateros, yung sila Pambansang Loyal, sila Dan Chan ng Brothers Travelers, at marami pang iba. Of course, yung ating mga naging resource persons, but higit sa lahat, dapat siguro pasalamatan natin because God works in many mysterious ways. Yes. Ang ating pong Diyos Ama at si ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Ito nga, no, Sir Yan, Banat. at Sige po. Yes, yes, Banat. ma'am. Yeah, sabi nga dito, no, sa isang comment. Ito lang, gusto ko lang kasi Go may ahead. nagtatanong, may nagsasabi kasi na bakit daw ano bang pinagkaiba kung sa pulis o sa PNP? Ano ba ang problema? Bakit yung pa pinagpipilitan? Ganito. Simple lang ho. Ang sinasabi namin, napakasinungaling ho ni Torre. Palpak ho si Torre. Yun ang importante ho dito. Lahat ng pinagagawa niya, yung pabubulyaso niya sa KOJC, kapalpakan ho lahat. Yun ang importante ho malaman kasi kailangan ho siyang managot. Yan naman Sabagay. all along ang sinasabi ng KOJC. Hindi naman tutol. Hindi nga nila alam kung asaan si Pastor Kibuloy. Ang sinasabi ng KOJC, amin ito. Hindi ito kay Pastor. Bahay namin ito. Simbahan namin ito. Eskwelahan namin ito. Bakit nyo kami dinadamay? Yun po ang sinasabi. Nagkataon lang ang pinuno nila si Pastor Kibuloy. Ang founder. Oo, ang founder. Hindi naman nila alam kung asaan. Ang pinagpipilitan kasi ng PNP at particular na si Torre at si Marbil na itinatago. So ngayon, Dyan pahiya sa ko. compound, no? O na tinatago ng KOJC dyan sa loob. Ngayon, pahiya. Kasi kung tinatago, paano makalalabas at sumuko sa AFP? Diba ho? So wala ho lahat. Yung kasinungalingang heartbeat, panel, ano pa ba? Bunker. Lahat po ng kasinungalingan, lumabas ngayon. Yun Oo, ang punto tama, dito tama. kung bakit natin sinasabi at kung bakit importante na malaman kung AFP ba o kapulisan. Tingnan mo na how the failure of intelligence, no? Na binabanggit kanina ni Elmer. Naalala mo last week, Ina? Nag-post ako 2 post. Isang nangangahoy, si Pastor, at isang nagbubunot ng mani. Di ba nakita na post? Kung matalino lang, kung ginagamit lang yung, ano yung sabi mo, Banat, yung sa ulo? Common sense ba yun? O, common sense. Dapat naka-pick up na sila ron eh. Mhm. Di ba? Oo. Wala sila nun, sir. Wala ba? Oo. Sabi nga po ng isang ayun comment, yun no, ang, mga sir, from heartbeat to heartache.
Sabi po ng Ganda mga viewers natin. Maganda yun. Heartache talaga. Oo, para sa kanya. Kasi mission failed talaga si Tory sa ginagawa niya eh. Alam mo, lahat ng kabats niyan sigurado sa PNPA, katakot-takot ang kantsaw niyan. Mhm. Oo. Kasi yung mga nakausap kong junior underclassman niya, galit lahat. Yung mga major ngayon, kapitan, hindi lang sila yung sasalita, pero asar na asar sa kanya. Kasi nga, hindi lang sila makaik eh. Alam niyo, Sir Jay, ang pinakapatunay dyan, yung video ng hukay. Yes. Oo. Di ba? Yeah, Doon oo. pa lang buwisit ng tao sa kanya kung bakit yun, di ba? Bakit lumabas yung hukay na yun. Kasi pambihira. PNP yun eh. Oo. At ang nakakaalam niyang hukay na yan, walang iba kung magaling maghukay ng mga kasinungalingan. Siyempre, makakasama natin. Ako na nag-introduce. Go po, go sir. Sa idol ko ito eh. Oo. Si Sas. Wow. Ayan, ang idol natin yan. Hello po. Kagalang-galang na Sas. Mike mo, Mike. Audio. Oy, magandang gabi po sa inyong lahat, no. Sandali lang, Kuya Manong Jay, saka sino na mga nasa SMNI? Yan, Si Ina. kapartner Carla. Carla po, kapartner Margo po at kapartner Alman. Ayan, kapartner Carla at kapartner Margo, kamusta? Ano lang ha, i-clarify ko lang yung sinabi kanina ni Byron. Yes. Yung sinabi niya na yung nakipagkita mga vloggers, kasama po ako doon. Kaya totoo yung sinasabi ni Byron. Ano Saan? kasama tayo nun? Oo nga, sarap ng Chinese restaurant na yun. Sa ano po yon? Sa Shangri-La. Sa Mandaluyong mo. Sinabi. Edsa Shangri-La. Oo. Naalala ko na. At sa Shangri-La, kasama ko yun si Byron nun. Kaya sabi ko nung kinukwento ni Byron, tama si Byron, totoo nangyari. Ano yan? Mga October 2022. Pinagmamasdan nga kita nun eh. Parang iba yung reaction mo eh. Nagtitigilan kaya tayo. Oo. Ay nako. Anyway, so ito no, congratulations sa AFP. At alam mo, yung AFP talaga, yan talaga ang isa sa mga pinagkakatiwalaang institusyon sa Pilipinas. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. May paninindigan, may tunay na paninindigan yung Armed Forces of the Philippines. Kasi alam naman natin, di ba, yung mga nabalitaan natin ng mga mga nakalipas na, halimbawa yung binalita ni, sino tong broadcaster, Manong Jay, si Darius Rason, yung nagbalita na may nag-walk out. Di ba, ano rin yan, isang broadcaster ang nagbalita. Si Ted? Bailon? Hindi si Pylon eh. Meron pang isa eh. Nag-walk out na general? Yung ba yun? Sinutukoy mo? Oo, yun yung binalita. Si Mayor. Si Mayor ng Star City. Deo Macalma. Yan, si Deo Macalma, di ba? Nagbalita rin siya niyan. Yung mga nababalitaan natin ganyan na may mga magigiting tayo na mga sundalo na talagang pumapalag. Hindi ba? Na kung may mali, pumapalag sila. Yun nga lang, sabi nga ni Byron, tahimik lang naman talaga sila. Siguro minsan nag-leak sila kay Byron ng information. Si Byron na lang pinapaingay nila or minsan binibigay sa Gano'n naman eh. Magpipid lang yan ng isa para at least meron lang silang ano. Pero hindi yung kapag karaka magpapatawag ng press con. Di sila nagpapatawa. Never. Di ba yung ano nga, yung sa DND, yung nilik sa akin document, yun din sa akin, wag siyang papangalan. Kahit na i-publish yun, wag. Kasi nga, may identification kasi yan kahit matitrace. Matitrace sa kanila. So ngayon, totoo yan, na meron talaga silang panindigan, pero hindi nga sila, ayaw lang nilang nakikialam ng tahasan. So itong pagsuko ni Pastor Kibuloy, malinaw naman to eh. Malinaw naman na si Pastor Kibuloy ay gustong sumuko. Malinaw yan. Kasi gusto niya harapin talaga yung kaso. Gusto niya harapin. Ang condition ni Pastor Kibuloy ay huwag siyang i-extraordinary rendition. Huwag siyang i-turn over sa Amerika. Yun nga po yun, yung extraordinary rendition, yung kukunin ka,
And then that's it. Oh. Yun lang naman ang ano ni Pastor Kibuloy eh. Alam mo, nakabuti nga, hindi alam na marami eh. Nakabuti nga yung nag-refile sila rito sa Pilipinas eh. Because walang rason para i-turn over siya ngayon sa Amerika. Kasi Yes. there is a pending case in the Philippines. Exactly. Bawal ngayon kung hindi bawal kasi sa extradition 'yon eh, no? And Correct. wala naman silang pina-file na extradition case. Wala. Kailan pa yung kaso na, no? 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago pa yun. Can you imagine, di ka nag-file ng extradition tapos ngayon nagkakabakbakan na, saka ka mag-request na, gusto namin. Wala kang extradition case. Yun naman talaga hinihintay ni Pastor Kibuloy noon, mag-file kayo ng extradition case. Hanapin ko rin, oo. Kasi hindi sila nagpa-file. Kaya talagang malansa ito, no? At gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao, no? Kilala niyo si Julian Assange, yung sa WikiLeaks. Sinabi ko kay Pastor before, nakita ko yan, sabi ko, alam mo Pastor, pag ang Amerika gusto niyang manira, pag lalaki ka, ang talagang itatarget sa inyan rape. Oo. Yan ang, pag ganyan ang galawan ng Amerika, si Julian Assange, rape yan, umpisa ang kinaso sa kanya para masukot, para mapalit yung mundo niya sa Sweden. Eventually, nawala yung kaso ng rape. Pero yun na, nasira na siya noon. Ilang taon. Isang taon siya. They will vilify you eh. Sisiraan ka talaga. Oh. Pag lalaki talaga, ang ano talaga niyan, lalo na pag mga nasa position ng ganyan, mga pastor or whatever, rape talaga ang Kaya ka talaga. nakakalamang ka dahil. Ano po eh. Kasi lalaki lang pinapailan nila ng ganyan eh. Alam nyo, meron akong gustong ikwento, no? Oh. Kasi kwento ko to kay Pastor, kung Yes. natatandaan niya, na alam ko yung nangyayari sa'yo kasi may parang nangyayari sa akin ganyan na similar. Noon. Hindi Yeah. ko pa ikukwento ko rin siya eventually but it's not yet time. Pero ako Okay. lang pwede makapagkwento noon kasi Alam mo, Sas, kaya ako maingat ako sa ganyan. kaya Pag mag-ingat ka. Oo. Pag medyo delicate Oo, hindi- iwas Pag na. hindi talaga, alam mo pag Byron, alam mo yan talaga ang pantira nila. Yung hindi ba ako inakusahan ng rape, no? Hello. Ganun din ang ginawa nila kay Eli Soriano. Remember? Yes, kay Edison yan. Rape Rape talaga. din. Sa paglalaki, rape talaga. Ay, ikaw, Byron, mag-ingat ka. Actually, ang dami ka talaga iingat na ganyan na mga ano. Alam nyo kayo, pag ganyan, mag-iingat kayo sa mga ganyan kasi ang habol talaga yan, pinakamabilis na masira ka, rape. Yan ang inaano ko talaga sa mga lalaki na vlogger, nagbablog. Nasabi ko yan, ako mag-iingat-ingat. Huwag kayong magdoble yung ingat ninyo. Pag hindi nyo kilala ganyan, you'll never know. Kaya yung sinabi ko kayong pastor, kasi may sinabi Saka papainan ka ba niyan? Papainan ka. papainan kaya. Ito pa naman si Byron, mahilig pa naman to sa mga chika babes na Patay tayo dyan. Di, alam ko, maiwas ito. Maiwas ako. Maiwas ako sa mga ganyang bagay. Hindi katulad ni Coach Oli. Si Coach Oli medyo No question. No argument. nilaglag. Alam mo yung nangyari kay Julian Assange, fan. Yes. Oo. Fan niya yun. Taga nga. Gusto talaga ng fan niya, ganyan. Tapos, biglang natira siya ng rape. Kaya mag-iingat kayo, lalo na pag lalaki. Pero yun na nga, itong nangyari kay Pastor Kibuloy na ito, no? Gusto niya sumuko. And gusto niya sumuko na may tiwala siya na hindi siya extraordinary rendition. Yeah. Correct. And eventually, sumuko na siya ngayon. And sumuko siya sa pinagkakatiwalaan niyang institusyon. And that is the Armed Forces of the Philippines. Ako naman, nakita ko yung PNP, grabe yung ginawa nila dito sa PNP, napakalabo na 16 days naghahanap ka ng heartbeat, wala ka nahanap, hindi mo na-serve yung purpose ng warrant mo. Yes. May sinulat nga ako, sabi kong ginagawa niya sa KOJC ay collective punishment. Ito yung tinatawag na collective punishment, na pinapunish mo na yung buong group dahil Which is not even a party to a crime. Exactly. That's called collective punishment, ka Jason San, no? Ang inaano ko nga diyan,
hiwalay kasi yung personalidad ni Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC Congregation at Jose Maria College. Yes. Ang ginawa nila, kinolaps nila yung dalawa. Ngayon, itong story, ang hilig pa niya magsasabi na sumuko ka na kasi, titigil lang to pag sumuko na si Pastor. Oo. Speech taking. Di ba? Correct. Wala eh. 0.5 ang IQ, wala ka magagawa eh. Hostage taking. Oo. Di ba? Hostage taking nangyayari dyan. Pero yun na nga, I think the games are only beginning sa Yeah. pagsuko ng pastor. No? And, hindi nila, alam kasi ni Pastor kung ano nangyayari. No? Yes. At alam din ng KOGC kung ano nangyayari. Alam din ng mga Duterte kung ano nangyayari. Ngayong sumuko na siya, ano nang gagawin nila? Sumuko na. Wala na. Oh. Oh, They edi, cannot, korte na to. hindi na alam. They cannot even vilify him now because that would be sub judice eh. Oh. Pero siguro ang baka gawin nila diyan yung pestahan mo na yung issue, kunwari accomplish para lang talaga. Alam mo naman yung kumpare mo si Abalos eh, 'di ba? Credit Ang grabber. simula pa lang gustong-gusto na agad may pakain na kaagad eh. So alam natin na yun talaga eh. Ito yan eh. Politika talaga ho ito. Itong nangyayari na ito. Hindi ko siya kumpare. Gusto mo sabihin ko sinong may kumpare sa kanya nagpatawag sa atin. Wag na kawawa naman siya. Anyway, so ang eksena kasi dito, no, halata naman si Secretary Abalos, nagki-credit grab. Kasi nga, syempre, achievement, nahuli si Alice ko. Tapos nahuli rin daw si Pastor Kibuloy. Eh yung kay Alice Go naman ang labo, hindi naman siya nahuli. Ganito yung kay Alice Go, wala po siyang krimen sa Indonesia. Wala. Nasukol siya kasi nga, kunwari may warrant of arrest. Ngayon, ang original niyan, sabi ng Indonesia, ibibigay namin si Alice Go, kung ibibigay niyo sa amin si Gregor Haas. Si Mr. Haas. Yung Australian na drug trafficker na wanted sa Indonesia. Na member ng Sinaloa Drug Cartel. Yun ang original, yun ang reporting ng ano sa Yun ang tunay na reporting. Ngayon, papaano ngayon itong si Alice, paano nawala yung ganong arrangement? Ikaw ba Indonesia ka? Nag-spend ka ng resources? Papayag ka lang ng ganun-ganun lang. Excuse me, Papayag ka lang ng ganun-ganun? Yes po, Miss Sass and kapartner Jay and Sir Banat Bay. Meron lang tayong bagong news kasi nagkaroon ng press con ang PNP na si Fajardo. Ang sabi po niya sa sa press con na sa loob daw ng KOJC sumuko o sa loob daw ng KJC compound sumuko si Pastor Apollo. Well, ang alam niyo naman, meron tayong mga always remember Last sa na lang, magsisinungaling pa rin. Alam mo, grabe to si Jean, no? Hindi, ganito ang ano kasi ni Jean Fajardo. Ang ano niyan is yung plane ng AFP, yung pagsasakyan kay Pastor ay nasa compound. Doon sa may hangar. Nasa may hangar malapit. Ito katama sa Ibarat Bay, no? Ang gusto lang dito ay tahimik na lang. Para magkaroon kayo, para you can save face itong PNP. Yan ang basa ko niyan. Kasi, according sa aking mga tao, mga nag-i-inform mula sa loob, and remember, sa aking ang video na hukay. Kaya alam. Tama. Ang ganito yan, may convoy. Okay? May convoy papunta ng KOJC. Nandun daw si Pastor. Doon na pinadaan at doon na hindi siya natagpuan sa KOJC compound. Wala. Yun ang katotohanan niyan. Hindi po siya diyan natagpuan. Sumuko siya sa AFP, sa ASAP, wala pa sa KOJC compound. Wala. Doon lang ang meeting point para masakay siya. Para masakay siya, may airlift papuntang Manila. Yeah. Ako nga, Sas, alam ko nga kung kanino siya sumuko eh. Ayaw lang magpabanggit eh. Kasi hindi nga sila maepal eh. Alam ko nga kung kanino siya sumuko sa isa-isap eh. Kung sino nag-facilitate. Pero hindi lang nga sila pumapapil na. Kaya nga sila nabibuisit. Kasi nga parang sandali, tahimik na to. Supposedly hindi ganito to.
naging fiasco. Bakit Yeah. mo parang inangkin yung credit? Wala namang umaangkin, kaya lang tahimik na sanang lahat. Sinungaling. Di ba? Hindi nga, para na rin makapag-save face ang PNP. Mm. Kaso, Mm. kasi remember, ang PNP kahit hindi yan under ng AFP, parte kayo ng Armed Forces of the Philippines. No, na doon sa Constitution, kayo ang part kayo ng uniform personnel. Na-apekto kayo din yung buong sandatahang may armas ng Pilipinas. So I think kasi the army really knows how to handle situation like Yes. this, no. Correct. Mm. At saka- The PNP not so much, especially itong under kay Torre and Marbil, not so much. And ang ano talaga niya, gusto talaga niya ng actually naawa rin ako kay Torre. Mm-mm. Kasi Mm. I'm pretty sure he's also under pressure. Mm-mm. Mm. And he is under orders. Siguro may sabit din dito si Torre, no? Na pag hindi niya nagawa yan. Siya Most likely. no? Mm. And I think itong si Colonel Jean Fajardo, paulit-ulit na lang yung kasinungalingan nyo. Una, wala kayong hinuhukay. Nung nagkaroon ng picture, Photoshop. Nung Nagkaroon ng video. nagkaroon ng video, Hindi na siya makapagsalita. Yun nga, hanggang sa kahuli-hulihan, nagsisinungaling pa rin ang PNP. totoo nga, naawa ako sa PNP kasi kasinungalingan after another. Mm. Oh. Kasi nakita mo naman, no, sumuko po siya before pa siya pumunta po siya ng KOJC compound. Kasi yun ang ano ng events, Yes. no? Ang Siya ng magtataka ka dito, ito patunay na lang yung unang interview ni Torre, wala siyang alam. Wala siyang alam. Ang ibig sabihin, ang simple lang, kung alam mong sumuko dyan sa loob, alam mo, nakalusot sa'yo. Sa dami mong pulis, na Yeah. ikaw nagmamando, hindi mo alam. Hindi dumaan sa loob. Kahit na ano, dumaan lang ko doon sa may hangar sa likod kasi nandun nakapark yung eroplano na pagsasakyan sa kanila. C-103 ata yung ano ba yung, I'm not so sure pag aircraft ha, pero parang C-1, ano bang, Si 130? C-130. Mm. So, Kaya ito ang intel, no? So, pupunta sa hangar, Mm. may convoy going to the hangar, and most probably daw, baka daw galing Tamayong, but this is unverified. Pero maitim si Pastor eh. So, siguro galing ito sa may matinding araw, no? Yeah. Mm. And parang military-led daw ang convoy papuntang C-130. Puro sundalo. Puro sundalo lang. Sundalo. So Puro sundalo makikita, lang. dapat kung tunay itong mga mainstream media na to, no, dapat ang tanongin nila Colonel Jean Fajardo, bakit sa inyo to nilihim ng AFP? Wow. Sabihin, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Correct. Kasi para alam lang ng tao, no, yung ma-picture lang nila yung physical. Pagka kasi ka dito, may karsada, no, yung exit, yung paggaling ka ng airport, na disembark ka ng Davao, di ba may karsada riyan? Yung may gate yan, papunta roon sa pag kumaliwa ka, papuntang hangar yon. Nandun usually pinapark yung mga private o kaya military jets. Yeah. Na tabi, sa likod mismo noon, yung hangar, private hangar ng Apollo Air. Yes. Yung Apollo Air, yun ang company, Airways company ng KOJC. Yeah. Oh, yun. Kaya yun na nga, no, I think gusto talaga ng military na i-quiet na lang muna natin to para makapag-isip tayo ng exit strategy sa PNP. Oh. I think nababasa ko yung gusto ng ISAF dito, no? Oh. Kasi nakakahiya yung nangyari sa PNP eh. Oo. Oo. sobra. Kita rin nila dito, nakakahiya yung nangyari sa kanila. Tinutulungan na nga silang mag-save face eh. Yes. And the Ako- military. Oh yes, Byron. Ako tanong lang sa inyo, pero alam ko naman yung sagot. Itatanong ko lang sa iyo, para sa'yo naman galing. Sa tingin mo, wala sa AFP si Pastor Kibuloy for past few days. Nagtatanong lang ako Next question. Ito, Miss Sas, may tanong po para sa iyo, Miss Sas.
Okay. Somehow po ba, umaasa tayo na this time magsasabi na ng totoo ang PNP or patuloy silang maninindigan sa kanilang pagsisinungaling to save face? Well, ganito lang yan alam mo, Colonel Jean Pardo, parang si Colonel Jean Pardo atang kauna-unahang babaeng spokesperson ng PNP. No? Correct. Or Mukha. maybe- Mukha. Mukha ba? Or Oo. Yes basta po. meron na before, no? Kasi karamihan lalaki ang ano dyan eh. Lalaki. Lalaki, oh. Actually, nakakahiya na parang, alam mo yon na parang sana, kasi ikaw yung, although tagapagsalita ka lang, sa'yo ma-associate yun eh. Correct. Sa'yo ma-associate yun eh. Na, tama ba tong parang, halimbawa yung heartbeat, kung nakikita mo ng ganyan, parang sir, parang ang labo. Oo. Ang labo. No? Una, yung heartbeat nahanap na. Itong yung si Gretchen mo ng News 5, sigurado siya, confident siya. Oo. Tukoy na po ang heartbeat. Ito, nakikita nyo, meron pa siyang drawing, meron pa siyang May crokis pa dyan. Oo. Sigurado na raw, mas makukuha na to. Kaya daw yung PNP, si Gretchen Ho po nagsabi nito. Kaya yung yung PNP nakikipag-negotiate sa KOJC, nasabihin na lang kung nasaan yung entrance, otherwise, papasabugin nila yun. Oo, yun pa yung statement. Kaya nga, Yun yung sabi ni Gretchen Ho. napaka-responsable. kayo. Pero ngayon, kita mo, alam mo si General Torre, yung statement niyang yun, alam mong natamaan siya eh. Oo, Alam mong natamaan ng sobrang kahiyan eh. talaga. Pero alam mo, ito naisip ko lang paano kaya nila i-connect lahat ng kapalpakan nila? Kasi ito nararamdaman ko, i-connect na nila yan na malamang nahuli doon sa heartbeat, nahuli doon sa paghuhukay. Sigurado yung i-connect na nila lahat yan. Lahat ng kasinungalingan para Gagawin na po nila. ma-justify. Ma-justify lang yung ginawa nila. Well, di ba hindi pa naman tapos ang hearing ni Senator Bato de la Rosa? I think, Senator Bato, this is your time to shine. Kasi malinaw na malinaw na yung ginawa ng PNP ay mali. Kasi ganito yan, no? Alam mo naman tayo, no? Kaibigan din tayo ng PNP. May mga panahon talaga na kailangan mong gumawa ng mga drastic na ganyan. Pero dapat sure ka na yung gagawin mo, magkakaroon ng bunga. Kaya kasi great rewards require great risks. High risk, high reward. Diba? High risk, high reward. So gagawin mo talaga kasi sigurado ka nandiyan yung hinuhuli mo. Kahit magkako pa yung building na yan, basta mahuli ko, wala kang pakialam, nahuli ko. Yung ganon, mapapatawad mo pa minsan na parang, okay, hindi ba? Parang yung war on drugs ni PRRD, no? May mga bagay talaga yun na talagang drastic, pero ikaw talagang, naging safe yung mga kalsada. Oo. Diba? Nagtabaan talaga yung mga payat sa mga bawat barangay. Natuto yung mga adik, natuto na kumain ng nilagang mais. Yes. Wala na sila mabiling shabu Yes, exactly. Tapos ngayon, ikaw, sigurado ka na din, nandyan yan. Nakita namin yung heartbeat, nagtatago, ganyan, hinukay, sigurado kayo nasa ilalim ng lupa. And then wala kayo nakuha. Malaking kahihiyan. Alam mo, kahihiyan, sana kung kahihiyan lang yung aabutin ninyo Pero ngayon, kasi paulit-ulit itong pinapaliwanag ni Attorney Torion, yung serving ng warrant of arrest, dapat meron kang reasonable grounds. Reasonable belief. Reasonable belief na nandyan nga sa loob. Okay. One. Wala kang nahanap. Second, 16 days. Can you imagine? 16 days ka nag-board and lodging. Sa KOJ, walang naging produkto. Ang nakakuha pa, AFP na hindi kailangan magbukal ng lupa. Yes. So nakikita mo na ngayon yung contrast ng dalawa. Kaya ngayon, ang problema ngayon ng gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi natin to mailalayo kay Bongbong Marcos dahil siya ang commander-in-chief. No? Siyang, di ba, sabi nga niya, wala kaming pinasok na baril kahit isa.
Walang tear gas. Oh. Ito talaga, ito nami-miss ko no? Kay Pangulong Duterte, di ba? Mm. Tuwing si Pangulong Duterte, may mga police operations, whatever, sinasabi niya, akin yan, dala kong commander-in-chief. Ngayon, wala kang makaramdaman Yes. dito kay Wala. Bongbong. Hindi ka pa ba ang commander-in-chief ng mga to? Kaya ngayon si Pangulong Duterte, wala siyang pakialam kahit makulong siya dyan sa war on drugs, basta ang paglilitis sa Pilipinas. Mm. Oo. So, ito ngayon ay, ano yan, Byron? Kasi naman, Sas, naniwala. Ay, hindi ka naniwalang weak eh. Kaya ka na naman, Byron, ha? Diyak. Anyway, Talaga. okay lang. Mali naman talaga ako. So, okay lang yung niya hirit. Anyway, ang ano ngayon dyan, hindi natin malalayo kay Bongbong Marcos. Mhm. Okay? Ang KOJC at ang Jose Maria College, magpa-file yan ng damages. Tort Correct. nga lang yun eh. Tort lang yan. Ang daling patunayan yan, ha? Civil case lang yan. Mm. Hindi na lang yan, ano sa inyo, civil case lang yan. Tort damages ang ano niyan. Mm. Ito yung naghukay kayo, tinapunan nyo pa ng... Oo. Ano yung para kang nahuling nagkukuha ng... Parang bata nga eh. Parang bata eh. Alam nyo kung ano, agad yan ha. May darating na ano. alam nyo kung ano yung kasinungalingan na sinabi daw ni Pajardo ngayon. Sumurrender daw kasi si Pastor kasi may ultimatum na papasukin na isa pang building na hindi pa napapasok. Yung SM Ano na yung Lunggo. yun. Sa dami ng building na pinasok yung paulit-ulit. Tapos Kasi sabihin, lahat napasok na nila. Hindi ka na napapasok. Sinungaling. Ako nga napapasok. Ako nga naikot ko ang KOJs lahat ng building ng ilang oras. hindi ko nga maintindihan doon sa ano nila eh. Tapos sasabihin nila, Hindi ko at naman ito hindi lang isang beses sila pumapasok paulit-ulit. Paulit-ulit. At hawak nila, hindi basta sila papasok. So kasi sinungalingan yung ano ito si Pajardo. Sinungaling niya. Sinungaling si Sinungaling Paolo. talaga. At building nila hindi pa napapasok. Kasi nung sa Senate hearing, sinabi ni Correct. Torre na hindi pa nila napapasok ang SMNI studio. Napasok na po Napasok nila. na. Pasok na. Kaya nga, first day pa lang napasok na nila. Inulit pa nila the day before the Senate hearing. Mhm. Hanggang doon sa taas, doon sa air conditioning. Ayan yan o. Ayan. O ano yan? Yan ang studio. Kaya nga, Hindi nga yan. Wala, talagang wala kailangan lang. lang, palusot lang nila yun. Hindi, alam mo, Hindi dito, niya sila katindi. hindi, ako payo ko sa SMNI, no? Gawin ninyo yung parang style ng mga vloggers, no? Yung kasinungalingan ng PNP, tapos video. Video, actually gawin nyo ng maayos na gano'n. Lahat mula kay Bongbong, kay ganyan, yung ganyan na hindi pa nila napapasok. Basta ipagtabi-tabi ninyo. Saka I'm kung sure ilan they yung... will do that. Oo, saka kung ilan yung building na nandyan. No? Ilan ba ang building na nandyan sa KOJC Company? Kasi nalibot ko yan eh. Di ba Inilibot- pinaliwanag ko na nga sa Senado, 23 hectares lang yan. Inabot ko na nga ng 30 hectares eh. That's only 300,000 square meters. Divided by 3,000, 100 square meter lang bawat isang pulis. Pero, Kahit, maikot mo talaga. Kaya wala pero rin Manong dahilan. Jay, yung 30 hectares na lang yun, that is the land area. Pero Oh. yung may buildings, wala pang 30 hectares. Wala nga. Ang Kaya labo nga naman. Inano ko na nga eh, pinalawak ko na nga eh para sabihin mo na, sabi ko nga kahit 500 square meter bawat isang sundalo, hindi ka abutan ng 3 oras balibaliktad mo na lahat ng bagay doon eh. Paano naman kasi maghahanap? Pati ba naman imburnal, pati ilalim ng lababo, binubuksan ko. Ito pa, sabi nung isa dito ganito mga katalino yung mga nagko-comment sabi na, di ba maitim no na sumuko si Pastor Kibuloy? Paano nangyari na sa bunker? Umitim siya sa bunker? Dapat O umitim siya ka. sa loob ng building? Hindi So- nga po pwede yun. Hindi So po obvious pwede. na obvious Walang kung siya galing eh. 2 weeks, Diba? 2 weeks na walang 2 weeks na wala kang araw. Putikan yan, 2 weeks straight. Oo. Putikan yan. Ang puti na ni Pastor, umitim na si Pastor. Siyempre itim nagkano eh. Mga partners, Nagkano mo, no? Sunlight eh. Sa kampo. mga partners, Oo. singit ko lang yung singit ko lang yung Galing kay Sas yan ha.
Kasi since sumuko si pastor, ibig sabihin ba nito walang makakatanggap ng reward? Reward. Wala. Yung pabuya, di ba? Walang makakatanggap kasi sumuko si pastor eh. Yung 10 million, pero yung galing sa Amerika, sa tingin ko meron na nakatanggap. Yung atat na atat. Magsasauli yun. Hindi, alam Pero mo, sumuko kasi itong si Pastor statement ni eh. Colonel hindi, itong statement ni Colonel Jen Pardo, hostage taker na hostage taker. Sumuko na si Pastor kasi may ultimatum kaming papasukin na isang building. My God, siguro naman kahit first year criminology student, no, alam na yung statement na yan, ay, my God, naghahanap na lang, pinahiya, nilubog nyo lang yung sarili sa kumunoy. Ganito lang yan, hindi pinaalam sa inyo ng AFP. Gano'n lang. Kayo ang nagbigay ng ultimatum. Yung PNP nagbigay ng ultimatum ko, no? Bakit sa AFP sumuko? Exactly. Kaya nga. Di ba? Parang, Alam mo, naawa rin ako kay Jean eh. Kasi I'm sure may pamilya siya. Lahat ng kantsaw aabutin na nito eh. Diba? Yung bang you can lie through your teeth. Yeah. Diba? Given wala na yan, man. Okay? Kakaiba tong PNP na to, ha? Kasi, alam na nilang mabuti pa yung kuratong baleling, pinagtatagol lang mainstream media, no? Oo, tama. Naalala niyo yung kuratong baleling ng late 90s, di ba pinagtanggol na yan Correct. ng media, ng CHR. Ito talaga yung CHR, mag-iimbestiga pa kami. Hindi ba malinaw? Place of worship, hindi makapag-worship yung mga tao. Kaya nga. At ang freedom of worship is I'm sorry to use a technical term, no, but it's a non-derogable right. It's actually not. It's actually earlier than human rights. It is one of the important bedrock of civilization, freedom of religion. Hindi mo malinaw na hindi nila magamit kasi nandun kayo, tapos sabi mo pa, titingnan mo pa. Ano titingnan mo? Nakita mo nang hindi makapasok yung mga estudyante. Anong kailangan mong imbestigahan pa dun? Correct. Kailangan mo ba imbestigahan kung may nakakapasok na estudyante? Kaya nga itong si Colonel Jean Pardo, right, and a lot of institutions, and somehow, there is conscience trying to break through the skull of Ed Lingao. Pero natatakot lang siyang takot lang siyang magsalita. No? Pero at least nakita mo na, at least kahit paano si Ed Lingao nakakakita ng liwanag. Oo. No? Pero hindi pa to tapos. Sinasabi ko, hindi pa tapos yung ginawa ninyo sa KOJC. KOJC has all now the right to Yes. file for damages. Yes. Ito raw si Byron. Byron, magsalita ka muna. Hindi, ang isang matindi nga dito, yung paulit-ulit natin sinasabing common sense na hindi sumuko sa PNP. Yung mismong ground commander ninyo, na talagang siya yung atat na atat. Anong sagot niya? Yung spokesperson na lang kausapin. Ibig sabihin, alam niya na scripted na ho ito. Kailangan yung script manggagaling doon sa ibabaw at hindi sa kanya. Kasi na-caught off guard siya doon sa mga tanong eh. Mapapansin mo yun, na-caught off guard siya na... Kasi nga wala siyang alam eh. Oh, wala siyang alam eh. Wala siyang alam sa surrender eh. Oo. Ang may alam... Tapos sasabihin ngayon ni Jean na binigyan ng ultimatum. Oh, at hindi pa hindi pa kumpleto yung script nila. Kaya nga it took them a while. Alam nyo, kaya nga ito sinasabi ko na nga sa inyo kaya nga sinabihan ako na kasi alam nyo mula kanina ang dami nagtatanong, totoo ba na nagpost si Abalos? Totoo ba? Kahit ako nagtanong din ako sa pamunuan. Tinanong ko kung anong nangyari. Alam nyo, ang sumagot pa nga sa akin, yung mismong kontak ko doon. Ito ang totoong nangyari, pakilabas kagad. Kasi nga alam nila uunahan sila eh. Sabi ko, ako, hindi pa nga ako nagpaalam muna ako sa KOJC, baka mamaya hindi ako allowed. Kaya lang, yun ang sinabi sa akin, ilabas ko, doon nilabas ko. Ibig sabihin po, hindi nila alam yung script itong PNP. Siguro, nung nakita nila na naglabas na unti-unti ang SMNI, naglabas na tayo unti-unti, doon na sila, kailangan na natin ng mamalinaw na script. Kaya pa sila ngayon lang nagpe-press con pagkatapos ng ilang oras. Di ba? Yun ang ko dyan.
Tapos Kaya, sumawasan. kaya nga Bayatron, kaya nga itinuro ni General Torre ang spokesperson. Mm. Para, kasi ang spokesperson, nagbabasa lang naman talaga yung script. Kaya nga. Oo nga eh, mukha nga eh. Naano nga ako. Parang, Ang Parang spokesperson, yun. ang spokesperson ka, di ba? Ang spokesperson ka, hindi ka pwede magbigay ng sarili mong opinion. Kung anong nakaharap sa iyo, yun lang yung babasahin mo. Hindi ba? Kaya lalo na pag spokesperson ng PNP. Kaya yung sinabi niya, spokesperson yung tanungin. From that moment na sinabi ni General Torre yun, bago magsalita si Colonel Jean Fajardo, gumagawa muna sila ng script. Ang tagal nun ha? Ang tagal Tsaka nun. senaryo, Yung tsaka time na senaryo. yun. Tagal. Oo, siguro nagtatanungan pa sila. Siguraduhin natin yung kwento natin. Baka magkaiba-iba. Kasi kung alam mo yun, kung talagang mas naunahan pa nga natin ng eto hindi ko kami nag-usap ng mga taga Mindanao yung pahayagan doon. Mindanao Times. Hindi ko kami nag-usap ng mga yan. Bakit pare-pareho ang kwento? Kasi Kasi mga may source eh. May source eh. So pare-pareho. Pansinin ninyo kahit nga yung sa ano ba ito, meron si Asyo, hindi ko naman po siya kinontak, hindi ko siya tinanong. Pero bakit nagkapareho? Kasi nga ho nabuhit eh. Yun lang, yun ang nangyari dyan. Nabuisit ho itong na napasubo ba ika nga eh. Sandali kami yung kausap eh, tapos sasabihin ninyo ganito, biglang ganyan. Kawawa naman. Hindi nga lang talaga sila nagsasalita. Correct. Tsaka nakakagulat to na kasi malaking istorya, wala si Abalo sa press con. So, kung talagang dapat di sana nandiyo yan, hindi ba? Alam mo naman natin yun. Number 1 yun. Yun na ho ata ang pumalit kay kay Mar Rojas eh. Di ba? Lahat pinapapilan. Oo, lahat. Lahat pinapapilan. Alam nyo nga, sinabi kong pinapilan niya yung kay Alice Guo, yung punta siya. Trabaho ng BI yun. Wala sa ilalim niya. Trabaho ng NBI din yun. Wala rin sa ilalim niya. Dumating lang siya. Hello. Silang dalawa ni Marbil. Silang dalawa ni Marbil. Kunwari ikaw si DILG Secretary, ako si Alice Go. Sige nga, mag-combo ka kayo, mag-combo. Ikaw si Avalos ha? Hello po, Sec. Oy, Ikaw pala si Sas. Ali? Ikaw pala si Sas. Diba? Si Alice. Sige. Ikaw pala si Alice. Sec, nakita na po tayo noon. Nakita na po tayo, Sec. May ibang mga politiko ha. Huwag yun sa ibang pagkikita ha. Kasi yung part na yung burado na yun eh. Medyo na-commute yun. Doon Patulong, Sec, may death threat po kasi ako. Yan ang totoong storya kay Alice ko. Kunwari, para hindi matuloy yung deal sa Indonesia, si Alice ko ay humingi ng tulong. Kailangan niyang humingi ng tulong. That is their show to Indonesia. Kailangan makausap natin yung Indonesia eh. Hindi kasi tayo marunong magbahasa kaya hindi tayo makapag-search, no? Kasi inbahasa kasi yung mga news dyan. So, lalabas din yan. lalabas din yan. Lalabas din yan. Kaya niya magtatanong-tanong ako, may mga kilala ko ng mga officers sa Indonesia. Yan. Kasi yan ang original intention nila. Gusto nilang, kasi nga, ang gusto ng Pilipinas kay Gregor Haas in exchange, si Mary Jane Veloso. Yun ang original. Hinihingi nila yan noon pa eh. Ayaw ng Indonesia kasi nga nakatulan na eh. Diba? Nakatulan na yan eh. Saka drugs din yun eh. Ayaw nila mag-swap ng drugs. Itong kay Alice ko, para hindi matuloy ang deal na yan, itong si Alice ko, may arrangement na yan, magsumuko ka na lang. Kunwari mag-voluntary yan. Wala naman kasing kaso si Alice ko sa Indonesia. Wala. So kung extradition yan, kita mo si Alice ko, ba't hindi niya pinaglaban na paglaban na, extradite mo na ako, maglalaban na muna tayo sa korte ng Indonesia. Si Teves nga hanggang ngayon, hindi pa siya makuha sa Istimor. Ano yun ha? Murder. Pinanindigan nila na totoo na pababalikin na dito. Pero sinabi ni Topacio, hindi eh. Walang ganon. Hindi pa tapos. Grabe yung kasinungalingan ng gobyernong ito. Hindi ko alam kung saan nila nakukuha. Yang Teves saka yung Alice Go, pareho yan ng angling. O, di ba?
Gambling Ako, din yun. ako may tanong lang ako sa iyo, since matagal ka na diyan. Sino sa tingin mo mas malala, yung kay Pinoy o ito? Oh, ito. Ito. Alam mo yun, kasi alam ko the worst na yung kay Pinoy. The worst. Grabe pa pala ito. Mas malala ito. Kasi nga, ito talaga grabing kaipalan nito. Ngayon lang ako nakakita ng House Speaker na may talk to the troops. May parade, may parade siya. May sariling mundo, no? Diba? Ngayon, ito si Manong J. Mas matanda sa atin si Manong J. Manong J, nakakita ka na ba kahit kailan sa iyong buhay? Mas matagal ka sa amin, ha? House Speaker na may talk to troops na katulad niya. Alam ko na, ang naalala ko lang medyo na speaker nun, si Di Venecia, pero parang hindi naman siya ganyan, no? Ay, hindi ganyan si De Venecia. Oo. Wala ganyan. Siya lang yung, hindi siya mapapela, siya lang yung medyo sikat na speaker nun na ewan ko kung bakit, pero hindi naman siya ganito, yung malala, na parang mayat maya nasa nakita mo yung pagtatagalog ni speaker, yung sa namimigay siya sa Davao. Sabi ko, grabe. No wonder. Ha? Parang very konyo. Pero natin sabihin yung konyo, well, salita naman yun sa mga slang dyan, sa mga konyo. Di ba very social na, parang, Oo nga Dinaig Alam niya pa mo, si Alice Guo Iba yung niya Sabi ko parang paano talagang dito ko napagtanto na kailangan niya talaga gawin ng lahat ng bagay para maging presidente siya. Mantakin mo mag-iikot ganon. kasi na siya eh, Di ba? 65, Wala makakaintindi. 65 na kasi siya, Byron, pagdating ng 2028. So that is his last chance. So talagang gagawin niya lahat. Oh. Malupit, ibang level to si Hindi kasi bakit natin nababanggit 'yan? Kasi sa tingin ko, ito din ang ito ang pasimuno nitong lahat ng nangyayari. Ako ito malaking kutob ko talaga. Siya ang gustong gumipit dito kay Pastor Kibuloy para hindi makasuporta ito ng kahit anong kandidato. Yeah. Para sa 2025. Yung sinulat nga ni Tiglao, 'di ba? Na napakaganda. Itong nangyayari sa KOJC is more on para para magipito yung 2025 election na hindi makapasok ang mga senador na oposisyon. Yun ang buong picture nito. Sa tingin ko lang po. Totoo yan. Sinabi ko na to sa interview ko sa SMNI, no? Can you imagine, 2 consecutive years na kapag sinuportahan yung presidente, yung hindi sinuportahan ng mainstream media, kayo lang ang estasyon na sumuporta sa isang kandidato na ayaw ng mainstream media na nanalo ng sunod-sunod. Correct. Pinakamataas pa ng boto si Marcos saka si Sara. Walang nakagawa niyan. Ang ABS-CBN hindi nga makagawa yan. Ang GMA hindi makagawa yan. Hindi ba? Mas maraming nanood dun sa natin dun sa SMNI. Yun yung nakakatakot kasi twice yung SMNI hindi pa yan hindi pa niya na-realize yung full potential niya. Alam naman natin yan, bakit kung nakapunta ka ng studio, di ba? Payak lang naman ang ating buhay sa SMNI. Sa SMNI building, no? Hindi pa yan kasing katulad ng ibang network. Pero nakakagawa siya ng yung kung paano siya nakasuporta kay Digong, na itawid niya yung presidente ni PRRD, tapos na itawid niya yung kay Marcos, matindi yung usapan na yun. Kaya ito 2025, tama ka dyan, Byron, may politika itong malaki. Pero ewan ko, talagang ewan ko kung matinding dayaan na mangyayari o talagang kailangan nila baguhin ang konstitusyon para mailagay siya bilang pinuno Dahil paano mo nakatalunin ng isang Sara Duterte? Napaka-imposible talaga Diba? Lahat nga ng mga kilala ko, sinabihan ko na huwag nyo nasabayan si GBP, mapapahiya lang kayo. Hindi kasi diba? Kaya nga di ba binibina yun corona pa. Pero wala, it will, kahit anong gawin nila. Kasi si BP Sara Duterte pagka nagsalita, pagka yung authority niya, ibang-iba. Iba talaga yung kanyang actually
siya pa nga yung masasabi nating mas kayang lumamang sa ama. 'Di ba? Pagdating mo sa barahan, si Pangulong Duterte medyo talagang pero ito iba. Nag-iisip sa kalagitnaan ng kaya wala talaga walang mananalo dito sa tao na ito eh. Hindi kasi wala naman mga Duterte, wala naman sila pakialam kung manalo sila or matalo, no? Sasabihin lang talaga nila kung ano nasa utak nila. I think kasi ang malaking nila diyan kay Sara is pwede ko bang sabihin itong word na to? Tinarantado kasi nila si Sara eh. Yun lang yun. Ang sakit niyan. Ang sakit nung asa na ba yung mga host? Wala yung mga host. Hindi, alam niyo kung bakit mas masakit po yan? Kasi tandaan natin, sinuway niya eh. Hindi natin sinisisi si BP Sara Duterte pero sinuway niya yung kagustuhan ng kanyang ama para bagang pinagpalit niya yung kaibigan niya na si BBM at that time instead of following yung gusto ng kanyang ama na which is maging presidente siya. Tapos para tuloy ang dating, pagkatapos ko kayong ipagpalit dun sa kagustuhan ng aking tatay, tatarantaduhin niyo ako. Parang ganoon ang dating eh. Kaya pikon na pikon ho ang kaya galit na galit to ang BP. Pero alam mo yung huling usapan namin ni PRRD, galit na galit to si PRRD dito sa isang congressman. Doon sa matandang gustong pretending na maging Duterte rin ang dating nagmumotor pa. Galit na galit to siya. May nagmumotor pa, matanda? Oo, na congressman. Di mo kilala yun? Yung nagmamagaling na congressman. Meron? Oo, si Abante. Oo, kasi medyo binabastos si BP Sara Duterte. Ang sabi na ni PRRD sa amin noon is may oras ka rin. Antayin mo. Hindi, I think tama naman si PRRD, no? I think itong nangyari sa KOJC, nakita kung anong gagawin ng Marcos administration. Paano niya exercise yung power niya sa mga kritiko niya. Ganoon naman yun, di ba nag-umpisa ito doon sa kay Eric saka kay Loren Quirolo. Tapos sumunod franchise ng SMNI. Tapos sumunod si Pastor Kibuloy. Hindi ba obvious yung pattern, hindi ba? So, isama mo pa yung demanda ko. Alam mo ba yun? Ano na demanda ka? May demanda ako ngayon. Galing dun sa libel. Isa kay Trillanes, isa dito sa Kamara. Kamara? Yung. Si Zaldi. Utos di umano ni speaker. Anong demanda sa'yo? Libel? Ewan ko nga. Paano si Saldi ko? Di ba alam mo yung time na sinabi ni Villanueva na yung involved sa laptop? Di ba? Oo. Di ba nabalita ka dyan? Binalita ko lang din. Alam mo sila para lamang gipit. Ako hindi naman ako nagmahilig sa kwento. Di katulad ng kaibigan mo mahilig magkwento na kung ano-ano. Ako nanggagaling lang ako sa news eh. Maingat ako kasi yun. Maintindihan ko nasa ibang bansa eh. Pwede ka magkwento eh. Ha? Nabalita yung kahit Saldi ko before Ba't hindi niya... Yun na nga. Wala lang. They just want to have a sample sa mga vloggers. Kasi nga, nakuha na nila yung mainstream. May mga nabayaran na silang vloggers. So yung mga opposition, they tried me. Nakwento ko na to eh. Ewan ko kung narinig mo. They tried me na kunin. Okay? Sa kanila. Pero syempre, kasama doon nasisiraan ng mga Duterte, hindi ako pumayag. So, gano'n na nangyari sa akin. Nademanda ako. Ngayon, meron akong kaibigan na pinalapit sa kanila kung bakit ganito, ganyan-ganyan. Ang sagot, tumanggi sa amin eh. Ganon sila kawalang yan. Ganon ang kalakaran nila. So, si Trillanes, anong issue kay Trillanes? yung pag-walkout niya, di ba, sinabi, kasi actually, sa kanya naman, galing din kay Roque. Kaya dalawa kami ni Attorney Roque.
yung sinabi ni Roque na napabalita na yung pinamigay yung island, tapos kinumentuhan ko daw. Ganun lang. Same lang eh. It's really walang Yun. Paano namang walang kwenta pag binasa mo, tatawa ka nga eh. Kahit sino magbasa ng mga mo nila, matatawa ka eh. Parang abogado ba gumawa nito? Wala lang. Gusto lang nila akong maubusan ng pera, gusto lang nila akong maistorbo kasi gagastos ka eh, di ba? Sila mayaman. Wala choice, di ba? ang labo niya? Ganun ang sistema ngayon sa gobyerno to. Pagka hindi ka kakampi, kalaban ka, bawal ang neutral. So, kalaban ka talaga at gagawan ka ng imbento. Kaya nga, di ba, si Atty. Roque, yan, isinama niya, SMNI. Isipin mo, pati nga yung mga bossing ng SMNI sinama kahit walang kinalaman. Di ba, yung bossing natin dito sa SMNI, walang kinalaman na dinimanda ni Gani. So, ganun sila, ganun talaga sila. Malupit. Oh. Ay, wala na pang... Asan na may mga host natin? Ay, May Sas, tanong daw good yung host. evening. Ayan. Ayan. Oo, isa sa mga tanong ng mga reporters doon kay Fajardo, kung may totoo bang may underground, kasi di ba yun yung naging basehan ni Torre, kaya sila nagkaroon ng drilling activity doon, dahil may heartbeat. Pero dito sa sagot ni Fajardo, I don't have any information. Wala daw silang information na may mga underground doon. At ang mahalaga daw ngayon, naaresto na daw po itong si Pastor Apollo. Huh? Yeah. Kasi tinanong kasi 'di ba Wala daw sa script eh. Kaya siya walang alam. Oh, meron wala kayong, daw meron kayong footage? meron footage tayong sa- kasi may pinadalang transcription sa atin nung naging interview kay Fajardo. Tapos yun nga natanong about dun sa underground. 'Di ba nga meron silang mga tunneling activity doon, tapos may mga claims sila na may bunker, may tunnel. And then nung natanong na about dun sa underground, ang sabi ni Fajardo, wala daw siyang mga information na ganyan. Ang mahalaga daw ngayon ay talagang naaresto na daw yung subject. At merong isang tanong dito yung netizens, kasi ngayon daw na nasa custody ng PNP, itong si Pastor Apollo, parang ang concern ngayon is how secured and how safe AFP si ba o Pastor PNP? inside PNP custodial facility. PNP na ba or AFP? Ang sabi, nandun po ngayon sa PNP Krame, if I'm not mistaken, nandun yung nandun yung team natin, and parang doon po muna dinala ngayon si Pastor. So ang tanong ngayon dito, kung matutuloy na sa PNP custodial facility talaga i-detain itong si Pastor, how safe then, how secured, parang ang tanong is how safe and how secured yung subject sa loob? Well, that ang responsibility na diyan nasa BBM admin. Okay? Noong hindi pa nila na-aresto, wala silang responsibility na ganyan sa safety ni Pastor. Ngayon, sila may responsibility niyan. So hindi natin alam. Dapat ang tanongin dyan ay ang BBM administration. Ngayon, kung may mangyari man dyan kay Pastor, sila mananagot ang BBM admin. At kung may nangyari kay Pastor, doon makukonfirm talaga yung rendition plans, may mga ganyang threat. Kasi talagang kiniklaim natin dati, nandun yung fear nga ni Pastor Apollo na kaya takot siyang mag-surrender is because of the threat sa buhay niya. Yes, of course. Hindi ba? Kung may mangyari dyan kay Pastor, lagot sila. Responsibilidad nila yan eh. Yeah. So, Sas, ngayon, Sas, ano yung kumbaga parang nakikita mo ngayon na